Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, ngayong buwan ng Ramadan, buwan ng awa, pagpapatawad at pagbalik loob sa Allah. Nais kong ibahagi ang tatlong hadith na nagtuturo sa atin tungkol sa kabutihang puso sa kapwa at pamilya. Sa buwan na ito, hindi lamang tayo nag-aayuno sa pagkain at inumin, kundi sinasanay din natin ang ating puso na maging mas maawain, mas mapagkumbaba at mas mapagmahal. Tatlong paalala: maging maawain, papagkalooban ng Allah, ng awa ng Allah, galang sa magulang, kaluguran ng Allah, mabuting pakikitungo sa kapitbahay, tanda ng pananampalataya sa Allah. Mula kay Abdullah ibn Amr, an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', rawahu Tirmidzi. Ang kanyang kahulugan, ang mga taong maawain ay inaawaan ng Ar-Rahman. Maawa kayo sa mga nasa lupa upang kayo ay kaawaan ng nasa kalangitan. Mga kapatid, kapag mabait at maawain tayo sa tao, hayop at kalikasan, hindi ito maliit na bagay sa paningin ng Allah. Ang bawat kabutihang loob, isang ngiti, isang pagtulong, isang pagpatawad ay may kapalit na awa mula sa Kanya. Ang awa ay hindi lamang pagiging mabait kapag madali. Ang tunay na awa ay nakikita kapag pinipili nating magpatawad kahit tayo ay nasaktan, kapag tumutulong kahit walang nakakakita, kapag nagiging mahinahon kahit tayo ay nagagalit. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, ang awa ay tanda ng malinis na puso at malakas na pananampalataya. Ibig sabihin, ang tao na may tunay na iman ay hindi magaspang ang puso. Ito ay malambot, marunong umunawa at handang tumulong. Sinabi rin ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang sino man nagpapakita ng awa sa kapwa, pinapalawak ng Allah ang kanyang buhay at biyaya. Hindi man ito laging sa haba ng taon nasusukat, kung hindi sa daming kabutihan, kapayapaan at pagpapalasa kanyang pamumuhay. Mga kapatid, ang awa ng Allah ang pinakamalaking pag-asa, lalo na sa araw ng paghuhukom. Kaya kung nais nating kaawaan tayo ng nasa kalangitan, sino man sa atin sa pagiging maawain sa mga nasa lupa, ngayong Ramadan gawin natin ang pagkakataon, ang bawat araw upang palambutin ang ating puso, sapagkat ang pusong marunong umunawa ay pusong malapit kay Allah. Sa araw-araw maging maawain kahit maliit na bagay tulad ng ngiti, tulong o simpleng kabaitan. Kadawang hadith, an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fil ridal walidaini wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidaini, rawahu Tirmidzi. Ang kaluguran ng Panginoon ay nasa kaluguran ng mga magulang, at ang kanyang galit ay nasa galit ng mga magulang. Mga kapatid, kapag nire-respeto natin at pinapakinggan ng ating magulang, naaabot natin ang kaluguran ng Allah. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, ang pagmamahal at pagsusunod sa magulang ay susi sa pagpapala sa mundong ito at sa susunod. Sabi rin ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang galit ng magulang ay seryosong babala, kaya iwasan ang sama ng loob, pagkakasala sa kanila. Maglaan ng oras sa magulang, makinig, magpakumbaba at magpasalamat. Katatlong hadith, sabi ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره رواه البخاري ومسلم. Sino mang sumampalataya sa Allah at sa huling araw, pakitunguhan niya ng mabuti ang kanyang kapitbahay. Mga kapatid sa Islam, ang magandang relasyon sa kapitbahay ay bahagi ng pananampalataya. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, ang kapwa ay dapat tratuhin ng may kabutihan kahit simpleng ngiti o tulong. Sabi rin ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang mabuting kapitbahay ay susi sa katahimikan, biyaya at pagkakaibigan sa komunidad. Alalahanin kahit maliit na kabutihan sa kapitbahay ay mahalaga at pinapahalagahan ng Allah. Mga kapatid, sa tatlong hadith na ito, maging maawain sa lahat, maaawaan tayo ng Allah, igalang at pahalagahan ang magulang, kakaluguran ng Allah, mabuting pakikitungo sa kapitbahay, tanda ng pananampalataya. Tanong sa puso ngayong Ramadan, ano ang gagawin ko ngayong Ramadan para maging mas maawain, mas mapagkumbaba sa magulang at mabuting kapitbahay? Allahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.